bigyan natin ng reaction opinion itong post, ABS-CBN News. Unofficial, unauthorized. Kung ilarawan ni Senator Vicente Soto III ang pagdinig ng mga senador mula sa Cayetano Block ngayong Huwebes, Hunyo 4. Dagdag niya ang ginawa ng mga senador mula sa kabilang kampo ay para lamang igiit ang kanilang hawak na kapangyarihan. Ito ang kanyang statement. They have refused to attend legitimately called sessions. Now, they are grandstanding in an unofficial and unauthorized gathering. What we are seeing is a naked grab for power dressed up as inquiry and oversight. It is nothing more than a self-serving spectacle meant to cling to positions they have already lost in a valid and constitutional reorganization of the Senate. Even worse, they are reportedly threatening Senate employees with cases if they are not obeyed. These are civil servants who are simply trying to do their jobs in accordance with the law and the duly constituted leadership of the Senate. Yon ang pahayag ng, anong tawag sa kanya? Leader ng SB 11+1. Kasi kahit si Senator Gatchalian ang parang kinakilala nilang acting president. Ang may utak daw lahat yan is si Senator Soto. Siya ang may idea na si Gatchalian ang ilagay. Anyway, yan ang pananaw niya. Illegal, unauthorized. I don't care sa akin. Importante sa akin, narinig ko na nagsalita, nanumpa muna ang mga Brave 18 Marines, then nagsalita. To me, I don't know sa inyo, lalong bumilib ako sa tapang, sa sakripisyo lahat. Lalo kung napatunayan na nagsasabi ng totoo itong Brave 18 Marines. I cannot wait yung mga susunod na hearing. Marami pa silang ibubulgar. Yon ang para sa akin. Okay? So, kung unauthorized, illegal, edi kasuhan nyo. Kasuhan nyo si SP Soto, kasuhan nyo si Marcoleta, kasuhan nyo ang mga taong nakinig. Di ba, karamihan sa atin nakinig, nag-monitor. Di kasuhan din nila tayo dahil unauthorized, illegal daw ang... tingnan natin. Ito ang pinaka-paborito ko sa mga post. Tingnan nyo palagi yung people's reaction. Nandito sa anong side? Left side, kung kinakarap mo ang cellphone mo, mabibilang mo yung nag-react eh. Dito natin makikita yung pulso ng taong bayan, yung bilang ng tumatawa, galit, at saka yung nag-like at nag-love. Ito, dahil statement ito ni Soto, kung tinatawanan, hindi sila naniniwala. Yung nag-like lang ang naniniwala. So, ilang percentage ng netizens ang naniniwala, sumusuporta kay Soto? Tingnan natin. Yan. 25,000 ang nag-react, 19,000 ang tumatawa, 457 ang galit. So, alos 20,000 percentage-wise, nasa 85%. Ang nag-like lang sa kanya is 5,100. Ito yung sinasabi ko sa mga post tungkol sa bangayan sa Senado. Pinaka-lowest is 80, pinakataas 90% sa mga netizens pumapabor sa ginagawa ng grupo ni SP Soto. 5 to 10% lang ang naniniwala dito sa mga pahayag o ginagawa ng grupo ni Soto. Opinion ko lang yan based dito sa reaction. Tinatawanan lang siya, 19,000. Kung balik pa rin mo, out of 25,000, 19,000 ang nag-like. Di ba? Ibig sabihin, 80 to 85% naniniwala kay Soto dahil nag-like sa kanyang statement. Basa tayo sa mga comments. Manolo Bautista, Attorney Titi, ano ba yung Attorney Soto, the lawyer who never was.
Eric Chavez, ex-Senate President of the Philippines, is now officially Bulaga. Shen Xiao, smile muna, Soto, yung nakasakay ka ba sa jet plane? Kanina, ang sarap, ang ganda ng mga birada ni Senator Amy. Oh. May pinakita siyang litrato. Ayan, helicopter, may nakasakay. Kaninong helicopter yan? Taas na. Saldico, ma'am, boss Saldico. Sino yung nakasakay? Taas na naman yung kamay. Senator Soto and Senator Lacson, ma'am. Bakit sila nakasakay? Saan sila papunta? Ma'am, nung election po yan, papunta sila sa, I'm not sure, Bicol ba? O yan. Pinatotohanan, dinitalye ng isang Marines, I think Johnny Baudang, yung detalye, sumakay. What does that mean? Kung sumakay ka sa helicopter ng isang tao, close friend ka niya. Hindi ka basta-basta makasakay sa helicopter ni Saldico kung hindi kayo close, di ba? So, the fact na nakasakay sila sa helicopter ni Saldico, close, itong tatlo. Ganun lang yun ang pagkakaintindi ko. I might be wrong, kung hindi sila close, edi hindi. Eh bakit sila sumakay sa helicopter ni Saldico? Ganun lang yun. So, unauthorized, illegal, I don't care. Kahit ilang beses unauthorized. Basta sa susunod na hearing, suspended muna, but may susunod. Manunod ulit ako niyan. And I believe, marami sa atin manunod. Yung hearing ni Tulfo, BRC Chairman Tulfo daw sa Lunes, tingnan natin kung anong mangyari. So, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligon. Medyo may mabibigat o may maanghang na salitang binitawan niya laban kay Senator Erwin Tulfo. Kasi ang payag ni Tulfo, Erwin Tulfo, Blue Ribbon Committee Chairman Kuno, ito ang kanyang payag, si Tulfo kahapon, sabi niya, hindi po papapasukin dahil cancel na po yung invitation. Yung ngayon na invitation, na kinancel daw ni Tulfo kahapon. Eh, hindi papasok yung mga 18 Marines na yan. O, kaya nandun si John Vic Rimulya sa gate ng Senado kanina. Naging, sabi ni Atty. Guanzon, bakit? Naging security guard si John Vic sa Senado. Tapos nagtulakan, ayun, nanaig si Senator Robin Padilla. Naitulak niya si John Vic at iba pa. Di nakapasok ang Marines. Ito ang post ni ni Atty. Baligon. Tapos na ang initial hearing ng Blue Ribbon Subcommittee chaired by Senator Marcoleta. Inabot kami ng 4 na oras. Huwag mong nakawin! Huwag mong nakawin! Pati karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan, Erwin. Pa! Diba? Sakit naman nun. May maleta na nga, alleged. Alleged lang muna tayo. Kasi pinasinungalingan niya eh. Sabi, hindi totoo yan. Sinungaling yan. Sino ba yung Gumban ata? Ex-Marine Gumban. Yung nagsabi na nag-deliver siya 2 beses kay Tulfo. Sinungaling yan. So, bahala na tayo, taong bayan. Ang kanina is more on court of public opinion. Not so much muna yung ebidensya na dadalhin sa korte. At least, nagsalita ang mga Marines, tinanong, at ako kanina, kumbinsido ako, ilang beses akong napaiyak habang pinapakinggan ko sila. Grabe yung hirap nilang pinagdaanan. Kanina, kasi, paratang sa mga Marines na ito, nakatanggap daw sila ng 5 million each para magsalita. Naiyak ako, yung hirap nila sa buhay, sabi nila, Your Honors, hirap na nga kami, ambag-ambagan lang kami, nagtitis lang kami, sardinas ang aming ulam. Magkasakit ang aming mga anak, kamag-anak, kawawa si Atty. Baligod na nagpapadala ng pera sa aming pamilya. Nagugutom ng aming pamilya dahil sa ginawa namin ito. Ano pa? Yung isa sabi niya, Sir, Your Honor, kung nakatanggap ako ng 5 million, sana napagamot ko yung kapatid ko na may sakit ng tumor.
o cancer ba yun? Namatay sa araw na ito. Doon ako umiyak. Yung today, this morning, namatay yung kapatid ng isang ex-marine. Kung may 5 million ako, sir, Your Honor, napagamot ko sana yung kapatid ko, ba't hindi? Tapos yung isa kanina, bakit kayo nagpakita dito na delikado ang buhay nyo? Sabi ni Senator Marcoleta. Napagkasunduan namin, sir, kaming 18, lalaban kami. Gusto naming magpakasundalo ulit para sa taong bayan. Nakukonsensya kami sa nangyayaring nakawan sa ating bansa. Hindi namin may pagmamalaki sa aming mga anak. Mga apo, kung manahimik kami. Kaya laban lang, kahit makulong kami, kahit dalhin namin sa libingan. Itong ginawa namin yan, so be it. Doon ako na-touch sa kanila. Naniniwala ko sa kanilang motibo. Walang iba, kundi katotohanan. No, sasabihin ni Erwin Tulfo, sinungaling. O di sige, kung sinungaling, balang taong bayan maniwala sa kanila, hindi. Tingnan natin ang nag-react. Dito makikita 32,000 ang nag-react, 14,000 ang nag-like. Kanino sila nag-like? Kay Tulfo o kay attorney, And then 13,000 ang tumatawa kay Tulfo, Dito tayo sa reaction o yung mga comments. Japana Jessup, pala, medyo masama. Medyo may pagka X-rated kasi may nabanggit din kanina na hindi lang pala maleta ang na-deliver kay Erwin Tulfo, kasama din daw chicks. Pok-pok. So, wag ko na lang basahin dahil X-rated. Amor Patrio, attorney, sama na mabasa. Can we direct a donation drive for 18 Marines? O nga, no? Ako rin. Gusto kong magbigay ng tulong para sa Brave 18 Marines. Manny Estrella, kaya pala ayaw papasukin. Ang gusto pala, pipili muna ng, yun na nga, yung mga chicks. Sabi. Jobel Duran, sometimes we have to bend the legs. Bakit bend the legs? Yun nga, mga chicks. Grabe. So, ito, kailangan natin tumulong sa kanila. Ipagdasal natin ang Brave 18 Marines, si Attorney Baligod. At sana, kung kailanman yung susunod, sana wala na namang balakid. Dahil I believe, gagawa sila. Kung sila, yung mga maleta gang, ng paraan para hindi maituloy yung next hearing. But kanina, nanalo ang liwanag, nanalo ang katotohanan at nakapagsalita na yung Brave 18 Marines. Marami pa daw sila, magsasubmit daw sila ng individual affidavits detalyado yung mga karanasan nila habang nandun sila kay Saldico. Ito, mas magandang pasabog na ito. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang channel natin is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapag patayo naman sila ng mas maayos na tirahan.